nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat sa pagpupuri. Salamat sa mga awitin, salamat sa mga pagsayaw, pagtaas ng kamay. It is all for your glory. Salamat po at may lakas kami para i-offer namin sa inyo ang aming mga sarili. That's why, sa oras na ito, we will prepare our hearts empty. Maging ang mga spiritual na mata namin ay mabuksan. Nawa ang mensahe ay magdulot sa amin ng iba yung kalakasan, iba yung pananaw, at sa mas malawak na pag-ibig na inilaan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa kabila ng aming kahinaan at kakulangan, kasalanan. Nandiyan lagi yung kapatawaran ninyo. Ito po yung samot, dalangin namin, punong-puno ng pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpak muli sa Panginoon. Nais ko ibahagi sa inyo si Pablo. Kilala natin si Pablo, Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, nagkaroon siya ng pananaw sa kanyang kaisipan. For Paul, ito ang sabi niya, knowing Jesus is much more important or much more better than his religion. Remember that si Paul ay naging Pariseo talaga. No? Pariseo, ibig sabihin may katungkulan siya nung araw doon sa kanilang sinagoga. At yan ang naging pananaw ni Jesus, ni Paul. Ang sabi niya, mas mahalaga talaga yung makilala si Jesucristo. Bakit? Sa Philippians chapter 3 verse 5 to 8. Ito yung kanyang dineklara. Ang sabi niya, the law was very important to me. So napakahalaga kay Pablo yung batas na sinasaad doon sa lumang tipan sa scripture. At maging nung panahon niya, sabi rito, that's why I became a Pharisee. A Pharisee, meron silang mga alam sa batas-batas. At yan si Pablo. Sa verse 6, I was so eager to defend my religion that I persecuted the church. Alam niya si Pablo, nung panahon niya, siya yung terror, siya yung pinakamatindi mag-persecute ng mga Kristiyano. At kapag kami nabalitaan siya, nagba-Bible study, may mga pagpupulong yung mga Kristiyano, pinupuntahan niya po yun at humihingi siya ng lisensya para ipahuli at ipapatay yung mga Kristiyano nung panahon niya. Pero number one siyang persecutor ng Kristiyano eh. At sabi niya rito, and no one could find fault with the way I obeyed the law of Moses. Wala siyang nakitang paglabag dahil sa pagsunod niya sa batas nung siya ay Pariseo, wala siyang nakitang mali sa mga pag-uusig niya, tinuturo niya yung mga Kristiyano kung saan man nagpupunta. Para sa kanya, tama yung ginagawa niya sa pagsunod niya sa batas ni Moses. Verse 7, at one time, all these things were important to me. Sabi niya, minsan naging kabahagi sa akin ang batas ni Moses. Very important sa akin yan. Pero sabi niya, but because of Christ, subalit dahil kay Kristo, ang sabi niya, I decided that they are worth nothing. Yung palang aking pagsunod sa batas ni Moses o pagiging pari ko, ang sabi niya, lahat pala yun ay walang kabuluhan. Ang sabi ni Pablo, because of Jesus Christ. Nung nakilala niya, ano pa yung mga dineklara niya? Not only these things, hindi lamang yung mga bagay na yan. Ang sabi niya, but now I think that all things are worth nothing compared with the greatness of knowing Christ Jesus, my Lord. Ibig sabihin na transform si Paul nung makilala niya si Kristo Jesus. Iniwanan niya ang lahat. Because of Christ, ang sabi niya, declaration niya because of Christ, I lost all these things. Kaya ko iwanan lahat yan, mawala sa akin lahat yan. And now I know that they are all worthless trash. Imagine niyo, dineklara ni Paul na ganito, basura yung kanyang pananampalataya, ayon sa batas, pagtupad niya, pagsunod niya, lahat yun basura nung nakilala niya si Kristo Jesus. Kaya ang sabi niya rito, all I want now is Christ. Sa lahat ng desire ko sa puso ko ngayon sa buhay ko, ang gusto ko si Kristo Jesus. Makilala ko ng lubusan si Kristo Jesus. Palakpakan natin, no? Ang sarap ng declaration ni Paul. Pag tinin natin buhay ni Paul, na-transform talaga siya, baligtad talaga ang buhay niya. Kaya nga nung nakilala niya si Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pangitain sa Damascus, nabulag pa siya. Kailangan pa siyang mabulag talaga para makakita siya ng totoo. No? Literally, binulag siya, pero pag spiritually, bulag talaga siya sa kanyang paningin. Pero nakilala niya si Kristo Jesus. Kumbaga, parang sinasabi ni Paul, ako itatranslate ko lang, parang sa atin ngayon, kaya ba natin sabihin sa buhay natin, sa sarili natin ngayon, just like Paul, kaya ko mawala ang lahat, alang-alang sa iyo, Panginoong Jesus.
Yan ang deklarasyon ni Paul eh. All these things, sabi niya, all I want now is Christ Jesus. Now, ang title ng mensahe na ating pagsasalusaluhan ay Built Up in Christ. Sa Church of Ephesus, sa Epeso, Ephesians chapter 1, 2, 3. Ito ay chapter 4 na tayo eh. So parang ito yung sinasabi ni Jesus Christ after na kayo ay na-rescued ni Jesus Christ. Rescued in Christ, reconciled in Christ. Yan yung nangyari dito eh, sa Philippians, sa Church of Philippians. Now, napunta rito sa chapter 4, yung built up in Christ. Parang tayo, after mong nakilala si Jesus, ni-rescue ka, di ba? Nakilala natin, we are rescued from the darkness, from the death penalty. Now, after He rescued us, na-reconcile tayo ngayon sa Diyos Ama. Because of Christ, the only Son. Na-reconcile tayo doon. Because of Jesus Christ lang. Without Jesus Christ, hindi natin kilala ang Ama. Malayo ang presensya ng Ama sa atin. The wrath of God, nasa atin yun. But because Jesus Christ, yun ang nagpapalapit sa atin sa presensya ng Diyos Ama sa pamamagitan ng relationship natin kay Jesus Christ. Now, built up in Christ. Ito yung maganda. Built up in Christ. Anong ibig sabihin dito? Ito yung baunin natin. Mamaya paglabas natin, in Christ, kay Kristo Jesus, our unified call is build up all. Parang kay Kristo Jesus, tayong lahat, maging united tayo, ayon sa ating pagtawag. Lahat tayo tinawag eh. We are all called by Jesus to build up. Anong pwede natin i-build up? Itayo natin yung relasyon natin sa bawat isa. Not just only for a relationship with Jesus Christ. Ang gusto ni Jesus Christ, for each and every one, meron tayong relationship. May relasyon ang bawat isa. Kasi hindi mabubuo ang isang church kung ang bawat isa walang relasyon. And because that we have relationship with Jesus Christ, yan yung gusto niya ma-build up sa atin ngayon. In Christ, our unified call is to build up all. Lahat tayo. Verse 1, Ephesians chapter 4. Ito na ngayon. Nagsulat si Paul sa mga taga-Efeso, sa Church of Ephesians. Ito yung kanyang sinabi. Ang bungad niya, I am a prisoner for the Lord. As a prisoner for the Lord, sabi niya, ako ay bilanggo ni Kristo Jesus ha. Hindi lamang po siya bilanggo ng bilangguan. Ang sinasaysay ni Paul, ang sulat niya rito, bilanggo ako ni Kristo Jesus. Remember, kung imagine natin si Paul, nakatanikala yung kanyang kamay, nakatanikala yung kanyang paa, nagsusulat siya, through Ephesians, through Rome, lahat yun sinulatan niya. Sa Philippians, sinulatan niya, siya ay bilanggo. Ang sabi niya, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Ang sabi ni Paul, ipinamamanhig ko sa inyo sa Tagalog. I urge you, I exhort you sa ibang salin. Yung sinasabi niya ritong life worthy. Pag tinignan niyo sa ibang Greek word o yung Hebrew word, ang ibig sabihin nito, worthy, parang tayo, di ba? Ang dami naman kasing mananampalataya, akala natin ganun lang yung tinanggap natin na biyaya o grasya galing sa Panginoong Kristo. Remember naman mga kapatid, namatay dito yung ating tagapagligtas. Buhay po ang ibinuwis niya. Hindi po madali. Sabi nga, salvation is free, but it is not cheap. Yung kaligtasang tinanggap natin, hindi siya cheap. Mamahalin siya. Now, yung life 40 na tinutukoy ni Paul sa mga taga-Efeso, sabi niya, medyo tapatan nyo naman, yung worthy, ibig sabihin yung weight, yung bigat. Yung bigat na dinala ng Panginoong Kristo nung siya ay namatay dito, parang napakamahal ng pinangbayad sa atin ni Kristo Jesus kung titingnan natin. Ang sinasabi ni Paul, tapatan nyo man lang na kahit makatapat kayo dun sa million salvation, million grace yung tinanggap natin. Samantalang ibibigay natin 5 cents, 10 cents lang. Kulang na kulang. Ang dami mga mananampalataya nakakalungkot, ganyan. Kulang na kulang yung pagtanaw nila sa ginawa ni Kristo Jesus. That's why Paul, he was writing to the Ephesians. Itong sinasabi niya, ipinamamanhig ko sa inyo. Bigyan nyo naman ng halaga, yung weight, yung bigat na ginawa ng ating Panginoong Kristo na makikita natin dito. Talaga, totoo naman. Yung ginawa niya, hindi biro. It is not cheap. Mamahalin talaga. So verse 2, papaano, Paul? Sagot naman ni Paul eh. Anong sabi ni Paul? Be completely humble and gentle. Now, pag tinignan natin to, be patient. Di ba yung bunga ng Espiritu? Alam natin, the fruit of the Holy Spirit, ito, lumalabas. At exactly, this is what Jesus Christ's character. He is humble and gentle. Remember sa Matthew 11, verse 28 to 30, di ba? Inanyayahan niya yung mga napapagal sa mga Israelita noong panahon niya.
Kayong mga napapagad, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sapagkat ako'y humble and gentle. Katangian ng Panginoong Kristo yan eh. Si Paul, ang sinasabi niya rito, hindi lang tayo magpapaka-humble in character natin. Humble si pastor, mabait si pastor. Pero pag talikod nyo, wala na. Hindi na ako humble, hindi na ako gentle. Ang sinasabi ni Paul, yung be, ibig sabihin, yung human being mo, yung pagkabuo ng pagkatao mo, yun ang dapat lumalabas sa karakter mo. Hindi yung pagkatapos natin mag-usap, mamaya para ka ng halimaw dun sa labas. Pag may nakausap ka, hindi mananampalataya. Para kang halimaw nung asal mo. Kitang-kita yan. Ang sabi ni Paul, be completely gentle and humble. Isang bagay na katangian ng ating Panginoong Kristo na makikita natin. Ang sabi niya, be patient, bearing with one another in love. Naintindihan naman tayo ng Lord eh. Di ba pag medyo baguhan ka pa sa pananampalataya, mainit ka. Mainit ka eh. Gusto mo mag-share. Tapos pagka merong hindi akma doon sa pananampalataya mo, kukontra sa'yo, dedebatihin mo. Ganyan tayo noon. Pero ang sabi rito, be completely humble and gentle. You know, humble and gentle, sa Old Testament, hindi masyadong na-emphasize to. Nung dumating si Panginoong Kristo, diyan na-emphasize yung humble and gentle. And Paul was one teaching yung humbleness, yung character ng isang mananampalataya, just like Kristo Jesus, be patient. Ang isang taong pasensyoso, kita nyo, di ba? Cool lang, chillax lang. Sabi ng mga kabataan, chillax ka lang, pastor. Chill ka lang. Pag nag-drive ka, huwag kang mainit masyado. Chill lang. Kristiyano ka, pag namaneho ka, pag naunahan ka, gusto mo unahan din. Tapos pupot-putan mo ka agad. Galit ka. Ayun pa. Yung humble dito, nakita nyo, hindi lang siya as a character. That is the fruit of the Holy Spirit. Nung sabi ni Paul, binago na kayo ng Panginoong Jesus, di ba? Nung tinanggap nyo, there is a Holy Spirit already. Kaya ito ang bunga, yung labas sa ating karakter. Humble tayo and gentle. Pastor, galit na sa akin yung kausap ko. Magiging humble pa ba ako? Gentle ako? Yes! Ang sabi. Tingnan yung kausap nyo, pag galit na galit. Pagka ang karakter natin, patient, pasensyoso ka, die down rin naman eh. Bababa rin naman siya eh. Magugulat siya. Galit na ako. Minumura ko na itong kausap ko, pero ang karakter niya, ang baba pa rin ng kalooban niya. Sabi ni Lord, di ba? I am meek. I am merciful. Yung meek, yung sinasabi, dadalhin na sa katayan yung tupa, right? Nakahilera na pala yung tupa sa katayan, hindi umiimik. Kaya meekness, yung sinasabi, meekness. Hindi ibig sabihin, mahina ka rito. Ang sinasabi rito, yung karakter mo, na build up ka ron, kaya pasensyoso ka kasi yung puso mo, humble and gentle. Ang resulta po, patient tayo. Patient ka sa maraming bagay. Tama? Agree ba tayo doon? Now, ang sabi rito, yung magandang huli sinabi ni Paul, bearing with one another in love. Alam mo si Paul, love din talaga ang inaano niya. Meron siyang sinabi sa Romans, di ba? The greatest of these three, faith, hope, and love, is love. Loving approach pa rin si Paul. Hindi siya yung confrontational. Loving approach pa rin si Paul, just like Jesus Christ. At yan na makikita natin kay Paul, isang katangian na adapt niya kay Jesus Christ, loving approach. Nawa tayo rin dito lahat. Kung meron man tayo mga pagkakaiba-iba, pananaw o ano man yung ating naiisip, nawa mauuwi lahat sa virtue of love. Virtue of love, ibig sabihin, love na lang. Sabihin nga natin, love na lang? Yes, palakpakan natin, love na lang. Kung merong higher tayong teaching dito, love na lang. Love talaga. Wala nang hihigit pa roon kasi love is Jesus Christ. Sa verse 3, tingnan natin, mas nilinaw ni Paul eh. Ang sabi niya rito, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ang ganda ng layunin ni Paul kasi sa Ephesians, maraming Grego rito, matatalino yung tao rito eh. So, Gentiles at saka mga Hudyo, nagkakabaga-bagaan sila ng kanilang mga pananaw. Nagkaanuhan sila. Kaya ang turo ni Paul maging magkaisa kayo, united kayo. Kasi dahil matatalino. Sila, pag matalino sila, dito tayo. Hindi matatalino yung mga yan. May division eh. Ito ang pangaral ni Paul. Make every effort, gumawa naman kayo ng pagkilos ninyo para makamit ninyo yung pagkakaisa ninyo ng Espiritu. Tayo bang lahat dito magkakaiba Espiritu? Di ba? Tayong lahat iisang Espiritu ang tinanggap natin. The Holy Spirit na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Walang ibang Espiritu nawa dito. Lahat tayo iisang Espiritu. And through the bond of peace. Kita ninyo? Pag may love,
may peace, may kapayapaan lagi. Magkakapatid kasi yan eh. Pag walang love, hatred, war, away lang ang mangyayari. Pero dahil meron tayong unity, united in spirit, pinag-isa po tayo ni Kristo Jesus sa iisang espiritu. Kaya pag pinagkaisa tayong lahat, dapat magkaisa naman talaga tayo. The Spirit, that bond of peace. Verse 4. There is one body, one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. Bakit ganon? Kasi nung araw naman kasi meron silang ibang pag-asa na inaasam eh. Pero dito sinabi ni Paul, isang katawan lang kayo, isang katawan lang tayo, at iisa ang espiritu na nananalaytay sa ating katawan. And that spirit and one body, we have one great, great hope. Dahil sa pagkatawag sa atin ni Kristo Jesus. Lahat po tayo tinawag. Walang hindi po tinawag dito. Kapatid, bakit ka nandiyan ngayon? Nakaupo ka dyan. Because God is calling you. Lahat tayo tinawag tayo. Iba-iba nga lang ng pagtawag. At iba-iba rin ang pagtugon. Verse 5. One Lord, one faith. One baptism, one God, and Father of all, who is all over, and through all, and in all. Pag tinignan nyo, all, lahat ng all na yan. Pag sinuma natin, di ba, iisang Diyos tayo, si Kristo Jesus, which is the Father, yung nagsugo sa Kanya. Ito yung sinasabi, one Lord, one faith lang tayo, one baptism, lahat siya nagkakaisa, and one God na meron tayo, the Father of all, na siyang kumakatawan sa lahat, na siya rin sa lahat, na makikita natin. Pag tinignan natin, di ba, tingnan nyo, ang isang bahagi ng katawan, lahat ito, katawan, si Jesus yung ulo. Itong church natin, head is this Jesus Christ ang head. Tayo ngayon yung body. So yung body, kailangan mag-function tayo according to your own functional naman talaga. Hindi ka pwedeng, kamay mo magpa-function ng paa yan. Hindi pwede. So merong paa para maglakad. May kamay na para humawak, kumilos. Lahat may function, may kanya-kanya. Hindi pareho-pareho. Now, ang sabi nito, because we have one head, one God, lahat tayo binigyan ng kapangyarihan o gifts. Tingnan nyo yung mata ninyo. Ano mata o ilong? Ang sabi ng mata sa ilong, ang ganda-ganda mo ilong, sa tuwing na kami nakakakita sa atin, yung binabanggit na pinupuri, ang tangos ng ilong mo. Nagalit si mata. Anong ginawa ni mata? Sinuntok niya ilong niya, bugbog. Nung sinuntok, nasugatan, napango, di ba? Sabi ni mata, ngayon, ako na mapapansin, uy, ang ganda ng mata mo. Yung ilong mo, sargo naman yung ilong mo. Hindi dapat ganyan tayo when it comes to unity. We have one body. Pare-pareho tayong nakakabit sa iisang katawan ni Kristo Jesus. And that body belongs to the head, which is Jesus Christ. And this church, lahat tayo dinedeklara natin, this church, the head of this church is Jesus Christ. Palakpakan natin si Jesus Christ. Siyempre, pagka si Jesus ang head natin, siya ang susundin natin. Wala tayo ibang susundin, kundi yung turo ni Hesus Kristo. Hindi turo lang ng mga pastor. Turo po ni Kristo Jesus. Verse 7, but to each one of us, ayan na, inisa-isa ni Paul. Sinabi niya rito, ang bawat isa, hindi ang isa. Ang bawat isa ay binigyan. Grace has been given as Christ apportioned it. Yung gift sa akin binigay ng Lord, hindi nyo kaya. Yung gift naman na binigay sa inyo, hindi ko rin kaya yun. May mga tao na multiple gifts ang meron kaya. Hindi ba kayo nabe-bless sa mga worship team natin? Hindi nyo na po na ang worship team, ang singer, ang dancer natin. Nakita nyo parang multitask na sila. Meron ng tumutugtog na dumasayaw. Dati nandito sa stage, ngayon makikita mo rito. At meron din naman kumakanta na sumasayaw, tumutugtog. Nakita natin. God bless the church pagka tayo mayroong pagkakaisa mga kapatid. And that unity belongs to Christ. Magagawa lang natin maging united tayo kapag tayo submitted kay Kristo Jesus. And that grace, gift, or talent na ibinigay sa atin, gamitin po natin yan para sa pagkakaisa ng ating mga espiritu. But each one of us, ang sabi rito, lahat tayo binigyan tayo ng grace ng Panginoon. Verse 8, this is why, ito yung sabi niya, this is why, when He ascended on high, He took many captives and gave gifts to His people. Si Paul, gumamit din siya ng scripture. Ito yung sa Psalm 68, verse 18. Gumamit siya ng scripture, sinabi niya rito na
when He ascended on high, nung si Panginoong Jesucristo ay pumanik sa langit, sa heaven. Ang sabi niya, He took many captives. Marami mga preacher na iba yung kanilang preaching dito. Ako, hindi ito ang focus ko rito. Ang focus ko po yung unity tayo, built up in Christ tayo. Now, verse 9. Ito yung analogy. Tingnan natin yung analogy lang ni Paul. Analogy niya, pag tinignan natin, ginamit niya sa scripture, si Moses, nung nilabas sa Egypt ang Israelita, si Moses, nakipag-usap sa Mount Sinai sa Diyos. Right? Nung pumanik siya, pagbaba niya, dala-dala niya na yung law, yung 2 tablets. When Moses going to Mount Sinai, when he came down, the law has given to the Israelites. Okay? Ang ginamit na analogy naman ni Paul, ito na, yung kay Kristo Jesus. Nung si Kristo Jesus ay pumanik sa heaven, right? Nabuhay na siya muli, ascended. Banal na Espiritu ang bumaba po. Right? Ang iniwan niya, banal na Espiritu. From heaven, He gave gifts. And that gifts comes from the Holy Spirit. Tingnan nyo, kaya tayo, may kanya-kanya tayong talent, may gifts tayo. And that is because of the Holy Spirit na nasa atin. Kung magpahayag ka. Kung pagtulong, magbigay ka. Lahat yan, sa ibang salin sa Philippians, meron siyang sinabi roon na iba't ibang uri ng gifts na pwedeng gamitin natin. Now, kung lahat tayo may mga function according to your gifts, di ba ang ganda? Hindi ka tulad, pag pastor, driver na yung pastor nyo, nagtuturo pa, napupunta pa kung saan-saan. Balagoong naman. May mga gifts kayo. Try it to use for the glory of God. Lahat tayo meron. Tandaan po natin yan. Hindi aasa natin lahat sa isang leader, sa isa. Makilahok tayo. Kung meron tayong kakayanan, mag-ministry sa ibang kapamaraanan, do it. Do it for the glory of the Lord. Next verse, verse 9. What does He ascended mean except that He also descended to the lower earthly regions? Verse 10. He who descended, the very one who ascended. Sabi rito ni Paul, yung bumaba mula sa langit, yung ipinanganak, siya rin yung papanig doon to the higher than all the heavens. For what? Ang sabi rito, in order to fill the whole universe. Now, nung panahon ni Panginoong Jesucristo, di ba nung bago siya ipako, nilagyan siya rito ng sa ulo, anong nakalagay? King of the Jews, right? Because they were claiming si Jesus Christ ay hari lang ng mga Hudyo. Mali. Ang sabi rito ni Paul, kaya nga siya pumanik at bumaba siya binigyan tayo ng grace, ng habag, in order to fill the whole universe. Ibig sabihin po, si Kristo Jesus hindi lang siya hari ng mga Hudyo. He is the King of all universe. Nadamay tayong lahat. That's why Gentile also, karapatan nila na maligtas sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus in order to fill the whole universe. Can you imagine? Ginawa ng Panginoon sa atin yun. Paano kung naging Hudyo lang ang kanyang ililigtas? Kawawa tayong lahat, walang silbi itong mga pinagagawa natin. Pero salamat kay Panginoong Jesucristo kasi ginawa niya yun para sa lahat ng nilalang niya. Palakpakan natin si Kristo Jesus. Tingnan natin. So Christ Himself, verse 11, so Christ Himself gave the apostles, eto na. Pag binasa niyo to sa ibang doctrine, sa ibang churches, inaano nila to parang ito rin 5-fold ministries ng isang doctrinal church. Pwede rin naman. Kaya lang, naman to, apostles, prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. So, siguro sa atin, pastors and teachers, pwede. Evangelists, pwede rin yan. Pero yung mga propeta, mga apostles, wag na lang, hindi ko gift yan, hindi binigay sa akin yan. Pero napakaganda dito. Meaning, si Kristo mismo, nagbigay siya ng mga gifts na pwedeng makaya ng bawat isa. And that gifts, nakita natin dito, verse 12. For what? To equip His people for work of service. Nakita niyo? Para daw ma-equip tayong lahat for the work of service. Service for what? Pagsaservisyo natin sa Panginoon. So that the body of Christ may be built up. Ayun yung title natin So that the body of Christ, itong buong katawan ni Kristo, tayo, bilang tayong body ni Kristo, mabuo po tayong lahat. Hindi pa pwedeng yung elder lang, hindi pa pwedeng yung pastor lang, hindi pa pwedeng, ako naman tuwing linggo, nandyan ako Mga kapatid, yung pag-upo niyo yan every Sunday, wag natin gawing career natin yan, nakaupo lang kayo dyan. I-career natin, one time, ano bang ministry na pwede ako? Maraming ministry na pwedeng ma-involve tayo, na just sitting there, mababad ka na dyan, every Sunday, ganyan na lang. But of course, kung talagang yan,
wala kang kakayanan mag-ministry, okay lang sa Panginoon yun. Hindi naman namamwersa ang Panginoon. Ang sinasabi ni Paul dito, kayo mga taga-Ephesians, may mga gift kayo. Inatupag ninyo, magbangayan kayo ng magbangayan. Instead na magbangayan kayo, build up in Christ because you are the body of Christ. Katawan tayo ni Kristo Jesus. Verse 13. Ang sabi niya rito, until we all reach unity in the faith. Ang ganda na sinabi niya, ha? Until we reach the unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, meaning si Jesus Christ, and become mature. Tingnan niyo, ginamit ni Paul, maturity. Mature, nakakita na ba kayo ng mananampalataya na ang tagal na, 30 years na raw siya sa pagiging Kristiyano, 20 years, 25 years, o sabihin natin 10 years. Tapos hindi nagmamature. Hindi nagmamature yung attitude, yung character. Di ba parang ang pangit? Ang sagwa. Nanatili na lang siyang pagkabata sa pagiging Kristiyano. Ang sabi ni Paul, in the knowledge of Jesus Christ, in the Son of God, you have to become matured. For what? Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Yung parang nag-strive po tayo na maging katulad tayo ni Kristo Jesus. Hindi po masama yan, ha? Bagamat hindi natin kayang pantayan yung fullness of Christ. Lagi ko sinasabi yan, at least nag-strive tayo mga kapatid. Striving, ibig ko sabihin, sinisikap natin. May banal na espiritu. That's why ang sabi niya ron, humble and gentle and be patient. Kaya natin gawin yan. Sikapin lang. Hindi tayo perfect, pero yung fullness of Christ, ang dinidesire mo yung fullness of Christ, napakagandang goal sa buhay yan. Verse 14, then we will no longer be infants. Bakit? Anong dinescribe niya rito ang infant? Pag tinignan ninyo, pag binasa ninyo, ano daw yung infant? Para daw siyang nasa bangka, nasa dagat, at kung saan lang alunin siya, doon lang. At pag malakas yung hangin, doon lang siya dadalin. By every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Dapat tayo firm. Tanongin mo sarili mo, kapatid, ilang taong ka na bang mananampalataya ni Kristo? Are you firm enough na si Kristo talaga ay Savior mo and Lord mo? Baka naman Savior lang talaga ang pagkakilala mo kay Kristo Jesus. When it comes to Lordship, parang hindi siya nangangasiwa sa buhay mo. Pagdating ng Lordship, yung kasi yung problema sa mananampalataya, yung Lordship. Pag sinabing Lordship, siya yung Panginoon mo, siya nasusunod sa buhay mo. Siya ang kinikilala mo sa lahat. Kaya madali ka madaya eh. Ito, deceitful scheming. Ang dami mga craftiness, maraming mga bagay na nakikita ka. Pagka nagpunta ka ron, na-focus ka ron, yanig ka na kagad sa pananampalataya mo. Nawawala ka na sa wisyo. Ang sabi rito ni Paul, you are not infants already. Ganon ba tayo? Na kapag lumakas ng konti yung hangin, remember yung parable ni Jesus Christ. Yung sabi niya sa dalawang nagtayo ng bahay, right? Kung naalala nyo, sa Matthew. Ang sabi niya, ang sino bang nakikinig at tumutupad ng aking turo, ng aking salita, ay katulad daw na isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. On the other hand, yung isang tao na hindi nakinig, hindi sinapamuha yung turo ni Kristo Jesus, ay para daw tao na isang hangal. Nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. So yung dalawa ngayon, dumanas ng bagyo, dumanas ng malakas na ulan, malakas na hangin. Ang sabi rito, sa buhanginan nasira, wasak, destroyed. While on the other hand, yung nakatayo sa ibabaw ng bato, nanatili pong nakatayo. Parang tayo rin, sinasabi ni Paul, hindi kayo mananatiling infant. You have to become matured in your faith in Christ Jesus. Na hindi tayo basta-basta nadadaya. Yung mga deceitful scheming, ang dami po. Lalo sa panahon ngayon. Ang daming mga lumalabas. Kaya we can grow enough. We matured. Then we will be no longer infants in our faith. Verse 15, instead, ito po yung magandang sinabi niya. Pag tinignan nyo, speaking the truth in love. Puro love ang sinasaysay ni Paul. Hindi lang yung sinabi, magsalita kayo sa katotohanan. Ang sabi ni Paul dito, speaking the truth with love. Lahat na uuwi sa pag-ibig. Then we will grow to become in every respect and mature body of Him, ni Jesus Christ. Tayo nakakabit sa katawan ni Kristo Jesus, nagmamature tayo, then we will respect each other. Nagkakaroon ng respetuhan ng bawat isa.
Hindi nagtutunggalian. Hindi nagdi-divided. Si Satan, division po ang hilig niya. Paghiwalay-hiwalayin tayo ng pananaw, ng pananampalataya, gibain yung ating firm na faith, na napakatibay ng faith mo, dahil isang sabi lang sa'yo, nakita natin dito, matured ka na nga eh. Ang dali mong madaya. Ang sabi rito, respect the mature body of Jesus Christ, who is the head, that is Christ. Ang head of this church, si Jesus Christ. Kapag ang dala po namin, hindi turo ni Kristo, huwag niyo po akong paniwalaan. Pero hanggat si Kristo ang ipinapangaral dito sa pulpito, paniwalaan po nating lahat. Kaya palakpakan natin si Jesus Christ lang talaga. Lagi kong sinasabi sa mga anak ko, nag-abroad sila nung kinalakihan nila, Christian life, no? Hindi naman perfect talaga. Isa lang ang sinasabi ko sa mga anak ko, saan man kayo mapunta, o anumang estado niya ng buhay ninyo, wag niyong kakaligtaang maglingkod sa Panginoon. Wherever you go, time will come, magkakahiwa-hiwalay tayo, mamamatay ang bawat isa sa atin. Pero masarap yung naglilingkod ka sa Panginoon habang nabubuhay ka. Yun yung pinakamasarap. Why? Because isusustain naman ng Lord ang buhay mo eh. Baka mag-request ka kay Lord na 150 years old gawin sa'yo ni Lord. Why? Because naglilingkod ka habang nabubuhay ka sa Panginoon. At ang pinakamasarap mabuhay, yung naglilingkod ka sa Panginoon until the death, magkita na kayo ng Panginoon at sasabihin sa'yo, well done, my good and faithful servant. Palakpakan natin si Jesus Christ. We grow, we become matured. Nakikita natin yan because ang head ng church natin, si Christ. Hindi pastor, si Jesus po. Lagi natin titignan si Jesus ang head ng church na ito. Kung may mga panukala dito sa church, kay Kristo po galing yun. Because we have one mind, one heart, one spirit, one body tayo na nagkakaisa. Hindi nagsasalungatan. Hindi yan kay Kristo Jesus, mga kapatid. Last verse. From Him, ang sabi rito, kay Jesus Christ, mula kay Kristo Jesus, the whole body, yan, tayo na ngayon, galing tayo lahat kay Kristo Jesus, isang espiritu, the whole body, joined and held together by every supporting ligament. Sabi ko kanina sa first service, yung ligament po, yung mga parang litid. Kasi itong mga siko natin, mga tuhod, hindi natin mababaluktot yan pag walang mga litid. Kita yung mga athlete, pagka naputulan sila ng ligament, patay na sila, hindi na sila makakapaglaro. Yan yung kasi yung supporting Yan yung nag-uugnay. Lahat po tayo may ugnayan, may mga connection tayong lahat. Kaya, dapat yun yung patatagin natin. Sabi rito, grows and builds itself up in what? Love. Ang galing talaga ni Paul. Kahit ganito si Paul, nakita natin, isang persecutor, pero na-change yung heart niya into love. Loving way. Basahin natin sabay-sabay yung kulay yellow. 1, 2, 3. Sabay-sabay ang sabi. Dito palang pagbasa, hindi tayo maging united Basahin natin ang united tayo. 1, 2, 3. Yes. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Each and every one, ang bawat isa sa atin, do it. Gawin natin yung partisipasyon natin para ang body mabuo. We are one. We are united. Yan yung sinasabi ni Paul. Kaya dito sa church, i-practice natin yan. Pastor, naman kasi isa nating member ganito ganoon Dapat tayo nagkakaisa. One mind, one heart, one spirit, because we have one Lord, Jesus Christ, and the Father of all, yung tatay ni Jesus Christ. Pwede natin baunin bago tayo umalis. Sabi ko kanina, in Christ, our unified call is to build up all. Ang ibig ko sabihin, lahat tayo, magkakaiba man yung ating pananaw, paniniwala, pinag-isa tayo ng Espiritu, di ba? We have common denominator lahat, si Jesus Christ po. Kahit iba ugali ng kapatiran natin, pero nag-uugnay pa rin tayo sa iisang Espiritu, which is Jesus Christ. Kaya nabubuo tayo. And because of that unity, the love of Christ na binigay sa ating lahat, yun ang magandang mechanism na pwede nating gawin. Pagparte-partehan natin yung pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ni Lord. Slide. Next slide. Ito ngayon yung hamon ko sa inyo. My challenge, fulfill your role, my role, in His body. Gawin natin nararapat mga kapatid. Kasi pagka nasa tamang lugar ang bawat isa, nasa tamang posisyon, nagamit mo yung gifts mo, lahat yung pag nag-ugnay-ugnay, just like the body, daliri, paa, tuhod, kamay,
Tiyan, katawan, lahat. We are built up perfectly by God. Tandaan natin, perfect tayong binuo. Kaya huwag nating hayaan magkaiba-iba yan, magkawasak-wasak tayo, mag-divide-divide tayo. Hayaan natin mabuo tayo. And that unity is love. The secret is love. Dapat ito, last verse. Ano sabi diyan? Together, lahat tayo, let us make this church is a loving church. Palakpakan nga natin si Kristo. Where love is the law. Ano ba yung mga batas-batas na yan? Meron pa bang hihigit sa love? May hihigit pa ba kay Jesus? Di ba wala na? Love is the supreme virtue of all. Kung tayo'y mapagmahal, mapagtanggap, mapagpatawad, patient, humble, gentle, the fruit of the Holy Spirit, that is the church that Jesus Christ wanted to stay. Wherever the love is there is the presence of our Lord Jesus Christ. Tayong lahat ay yumuko sa Panginoon. Father, we thank you. We bless your name. Salamat, Panginoon. Isang mensahe na pwede po namin kapulutan na mas matatag kami, Panginoon. We become firm, matured, a Christian, Lord, na hindi kami basta-basta natitinag ng kalaban. Bagkus, Panginoon, magdulot pa sa amin to ng panibagong learning lesson at sa aming lesson na yan, mas tumibay pa kami. Patibayin mo kami, Lord, sa pananampalataya na kung saan ang pag-ibig po ninyo is the supreme virtue sa lahat ng pagkakataon sa buhay namin. Salamat po, Panginoong Jesus, dahil kayo ang nagkaloob ng unconditional love na yan so that we will be able to learn more about loving way, yung approach, yung pakikinig sa pag-ibig na idinulot mo sa amin. Lord, walang kapantay ang lahat na ito. Kaya salamat po. Nawa ang mensahe ay patuloy na magamit naming encouragement sa bawat isa. Pwede namin maibahagi, maipamalas, maipadama na kami ang unang nakalasap. Ganon din naman sa kapwa namin. Salamat po. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.